Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vilca, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito Senior, Normelito Junior, Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Rocky Senior, Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Junior, Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Emerson, Ernesto, Eduardo, Melita, Domingo, Rosario, Miguel, Lydia, Julian, Teresita, Renelio, Delia, Honorata, Eduardo Sr., Eduardo Jr., Susan, Primitivo Sr., Primitivo Jr., Jesus, Feliciana, Angelina, Danilo, Violeta, Bernard, Salome, Francisco, Ruben, Cheryl, Kyle, Joven, Melchor, Victoria, William, Dolores, Renato, Patricia, Leticia, Joseph, Mungay, Jose, Perry, Herminio Sr., Herminio Jr., Rebecca, Romualdo, Maria Elmira, Grizalo, Regina, Rizalino Sr., Fernando, Lucia, Angie, Macario Esperanza, Isidro, Marilu, Jose Esperanza, Felipe Elpidia, Manuel, Lourdes, Felipe, Calixto, Margarita, Juanito, Josefina, Loreto, Sosimo, Aurora, Nenita, Feli, Gua, Tomasa, Arturo, Virginia, Paulina, Romeo, Aurora, Pascual, Linda, Lucia, Luis, Rodolfo, Gaudencio Sr., Gaudencio Jr., Jovenal Sr., Rosario, Macaria, Amelita, Eddie, Ruben, Chit, Michelle, Dina, Dela, Alejo, Linda, Eleanor, Trinidad, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at sa mga kaluluwang wala nang nakakaalala. Isama din po natin sa ating mga panalangin para sa pasasalamat nina Enoch family, Tina Estornino, De Mesa family, Valencia family, Villamor family, Carlos de la Cruz, Nida Mirabune, Tristas Halbuna and family,
Paraboles Aguilar and Uson family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Gina Kayabyab at Marilyn Abok. Para sa maagang paggaling ni Rudy de Mesa. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Ramona Severiano, Romualdo, Leonardo, Leopoldo, Catelina, Margarita, Teodoro Sr., Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Sor Salvacion, Apolinario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila, Patricia, Federico Sr., Ricardo Sr., Federico Jr., Eduardo, Maria Jenny, Anita, Mercedes, Carmen, Ismael, Benjamin, Alice, John, Benito, JD, Zion, Maria, Catalina, Pipang, Manuel Jr., Manuel III, Jessie, Eloise Catalin, Jaime Pauline, Erlinda, Conrado, Hernani, Leonora, Lydia, Emerson, Rodolfo, Eduardo, Benjamin, Juana, Marcelino, Loidia, Nicolas, Leonioa, Jason, Juan, Elisa, Emilia, Angel, Basilia, at Vicente. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Isama din po natin sa ating mga panalangin para sa pasasalamat nina Barquilla family, Rep Pisperas and family, Musli family, Michael Durante and family, Lorenzo Malagapo and family, Arnel Gesero and family, Agustino family, Ronel Gesero, Evangelista family, Fanny Bantige, at Hapa family. Para sa pasasalamat nina Pagal family, Sotela family, Beyen Marinel de Leon, Hilmar Labakis and family, EPC and Cameta Medical Center, Rowena Pilke, Lydia Katakutan, Fides Palis, Ani Coriano, Rodulco Pilke, para sa natatanging kahilingan ni Jenny and Winsel. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Fides Palis, Marian Pilione, Felicidad Kahuraw, Jermaine Nang, Mark Adrian Descalzo, at Lucas Hayden Evangelista. Hello. Para sa maagang paggaling nila Hello.
Hello. Carlof Bantige, Kirs Bantige, Zenaida Pagal, at Delfina Moraleda. Para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na yumaon na sina Concordio, Feliciano, Rosalia, Jose, Bonifacia, Juan, Norbertal, Ludovico, Arnel, Lucino Sr., Lucino Jr., Aurita, Zoila, Espiritu, Jimmy, Aida, Michael, Rihanna, Marshall Bantigue Sr., Pedro, Patricia, Felicidad, Julieta, Anes, Nonita, Ilka, Filimon, Andang, Fuet, Baset, Teodolfo, Kim, Kay, Anay, Sheila, Franco, Connie, Mario, Federico, Buboy, Leandro, Nelson, Rodel, Elsie, Anel, Nilo, Elsa, Bok, Carmina, Vicente, Emily, John, Michael, Vincent, Olivia, Socorro, Sofia, Victoria, Marinel, Federico, Dolores, Enrico III, Emmanuel, Conchita, Felisa, Hermogenes, Efreniano, Effie, Laura, Chris J, Pedro, Payang, Uring, Tasio, Dico Bene, John, Lauro, Diche, Rolando, Juanito, Enriquita, Arelino, Iluminada, Lenando, Kenneth, Common, Ambrosio, Beth Mea, Nonoy, Asyom, Basyong, Ising, Nano, Romeo, Rolando, Rogelio, Benedicto Sr., Primitiva, Dionesio, Benedicto Jr., Benedict, Victor, Basilia, Amado, Rogelio, Eugenio, Almerol, Virginia, Fernando, Dalmacio, Catalina, Eliseo, Democrito, Antolina, Roberto, Ranilin, Severo, Zacarias, Artemio Sr., Florentina, Florentino, Abelardo, Orencio, para sa pasasalamat nina Aspiras family, Lucy Elarde and family, Amado and Hilda Eugenio, De Guzman, Mendoza, Ngo, Amoloca and family, Diana family, para sa natatanging kahilingan nina Joan Bimeda, Jericho Pascua, Medellin Diana, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Richard Rosalejos Gandelila Jr., para sa kaluluwa ni na Gregorio, Gina, Juan, Faustina, Leonardo, at Joseph, at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, 18 ng Enero, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Poong Santo Niño. Ang mga oras ng misa sa kapilya ng Santo Niño sa Balubaran ay sa ganap ng 8 o'clock ng umaga at 4 o'clock ng hapon, na susundan ng prosesyon sa ganap ng 5:15 ng hapon. Dito naman sa ating parokya ay regular mass schedule. Ngayon pong 8:30 a.m., 10:30 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Ngayon pong 8:30 a.m., ang tampok na misa at children's mass na susundan ng prosesyon ng Santo Niño
ng 9:30 ng umaga. Ang lahat ay inaanyayahan na dalhin ang kanilang mga imahe ng Santo Niño upang sumali sa prosesyon. Inaanyayahan din po ang lahat na isama ang mga bata sa pagdalo ng banal na misa, sapagkat magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga bata. Maraming salamat po. Ngayong araw, 18 ng Enero, kapistahan ng Panginoong Hesus ang banal na sanggol. Ang sinumang magpakababa gaya ng batang ito, ang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kailangan ng mga sanggol at bata ang natatanging pangangalaga at pagtatanggol. Liturhiya. Ang kapistahan ng Santo Niño ay natatangi sa Pilipinas. Kalinsabay nito ang pagdiriwang, paggunita sa pagdating ng Kristyanismo at pati na rin ang unang binyag sa ating bansa. Inaalala din ang samahan ng misyon para sa banal na sanggol o Pro Infantes sa pamamagitan ng abuloy sa lahat ng misa para sa gawaing ito. Sa darating na linggo, maaaring dalhin ang Biblia para mabasbasan. Bukas naman natin sisimulan ang pambansang linggo ng Biblia hanggang sa 25 ng Enero. Turo ng simbahan. Bakit kailangan ng mga bata ng natatanging pagtatanggol? Ang mga bata ay dapat palakasin at ipagtanggol sa lahat ng paraan. Ang bata ay pinakamahalagang regalo ng Diyos sa pamilya, sa bansa at sa daigdig. Ang mga bata ang kinabukasan ng sangkatauhan. Kailangan nila ng ating tulong. Sa maraming panig ng daigdig, lumalaki sila sa nakahihindik na kapaligiran at nakararanas ng pang-aabuso. Ang lahat ng uri ng dahas laban sa kanila ay dapat mapalitan ng paggalang sa karapatan ng bawat bata. Mic test. Hello.
lahat at makisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sa araw na ito, sa linggo pong ito, ay pinagdiriwang natin ang
ninyo, inaanyayahan tayong pagnilayan ang hiwaga ng pagiging bata. Nangangahulugan ito ng pagtataglay ng kaloobang bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos ng buong puso at ng buong pagtitiwala bilang mga inampung anak niya sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lumako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat manghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Ngayon isama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong di kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin. Dahil sa tuwi iyan, noong Diyos hari na langit, Diyos amang makapangyari, lahat Panginoon, Jesucristo, bugtong Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ko na alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos Ama amin. Puri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa, sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kahit sa'y namamalas, tagupan ang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puwan ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamoy ang hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sarap ng mga bansa'y nahayagang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wakas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sana'y namalas. Magkaingay na may galak niyang lahat sa daigdig. Ang puwan ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira ay parinig yaong tugtog. At ang puwan ay purihin ang tugtugin maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliwang tamuli. Magkaingay sa harapan ng puwan na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Efeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hininang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo.
Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tawang salita upang tanay maniwala ang kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, lumapit kay Jesus sa mga lagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, tinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan niyo na huwag hamakin ang isa sa malilit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Kapag dumating na ang isang bagong taon, at ngayon nga po, 2027, at ang unang buwan ng bagong taon, January, dalawang mahalagang kapistahan ang ipinagdiriwang nating bilang isang bansa, bilang mga Pilipino. Ano po yun? Una, katatapos lamang po ang kapistahan ng Poong Nazareno, di ba?
January 9. Ang ikalawa, buong buwan ng Enero'y pinagdiriwang sa buong bansa. Ngayong panahon natin, kahit sa ibang bansa na mayroong mga Pilipino, ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na sanggol o mas kilalang Santo Niño, ang Panginoon bilang ang Santo Niño. Tunay na espesyal, natatangi ito sa ating mga Pilipino sapagkat may kaugnayan ito sa kasaysayan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, sa buong buwang ito, sa iba't ibang dako nga ng Pilipinas, pinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Ito'y dahil nga sa napakahalagang papel ng Santo Niño pagdating sa pananampalatayang Kristyanismo sa ating bansa. Kaya nga itinakda, pinaintulot ng kapulungan ng mga obispo, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, na tuwing ikatlong linggo ng Enero, matapos ang kapistahan ng pagbibinyag nung ginawa po natin noong linggo at panahon ng Kapaskuhan na malapit nga dito, na siyang nararapat lamang sapagkat malapit sa puso natin ang imahe ng Panginoon bilang ang banal na sanggol. Ito rin po ang araw ng mga bata. Kaya nga po itong banal na misa natin ngayon, yung 8:30, ginawa natin Children's Mass. Sila po ang bida sa araw na ito, ang mga bata. Kung paano na mamaya bago matapos ang misa, mayroong pagbabasbas, special blessing para sa mga bata. Kung paanong ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa mga bata, sa mga kabataan. Nabanggit ko nga lamang po sa panahon natin ngayon nakalulungkot. Waring unti-unti nawawala ang pagkilala sa kahalagahan ng mga bata. Alam po natin ang katotohanan, marami sa mga magulang, sa mga ina, sa sinapupunan pa lamang ng mga sanggol, nais ng kitilin ang buhay. Mga isinisilang na mga sanggol na pinababayaan, halos walang katapusan sa balita, natatagpuan, itinatapon, ibinabagsak na lang sa kung saan lugar, sa basurahan ang mga bata. Nakalulungkot na ganito ang nangyayari o nagaganap. Na sinasabing tayo mga Pilipino, malapit sa puso natin ang mga bata, pero bakit ganon? Nabanggit ko rin nung ewan ko kung tinutunghayan yung mga balita noong Biyernes, halos lahat ng balita sa telebisyon at radyo. Nakababahala isang nanay, isang batang nanay. Ibinenta online yung kanyang anak sa 8,000 pesos. Pampitong anak niya na yung iba, ninais din niyang ibenta sa iba't ibang pamamaraan. Sabi ko, 8,000. Yung kutsinilyo nga, 9,500. Yun yung pusa, yung asong imported. Hindi matatawaran ng halaga. Isang batang tao na parang commodity na lang. Isang bagay na lamang, isang hayop na lang, o higit pa. Na nakalulungkot sa totoo lamang po. Wala akong
walang problema sa mga pet lovers o animal lovers. Wala akong problema doon. Nababanggit ko nga, pag naglakad ka sa mall ngayon o noon, makikita mo naka-stroller yung mga bata. Ngayon, yung mga aso ang naka-stroller, yung bata hinihila o hinahatak, baliktad. Sa mga department stores, sa mga groceries, mas napakarami ng lugar, section, para sa mga alagang pusa at na aso. Wala akong problema kung ganun nating kamahal ang mga alaga nating hayop. Pero dapat masigit ang child lovers, children's lover, di ba? Lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga nakatatanda. Nakababahala na tayo pa namang mga Pilipino sinasabing mapagmahal sa mga bata. Kaya nga, sa pagkakataong ito, isama natin sa panalangin. Hindi lamang isang espesyal na araw para sa Niño Jesus o Santo Niño. Hindi lamang espesyal na araw para sa mga bata ang araw nito, kundi makita natin ang kahalagahan ng larawan ng mga bata na kung paanong ito ang ipinaalala sa atin na si Jesus na Diyos na totoo ay naging taong totoo tulad natin. Pinagdaanan ng normal na pinagdadaanan ng tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina, sa kanyang pagsilang, sa kanyang pagiging bata, sa kanyang paglaki, hanggang sa araw na iyon ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Ikalawa, ang kahalagahan ng mga bata bilang huwaran o modelo ng ating pananampalataya. Narinig po din natin yung bahagi ng Ebanghelyo na may nagtanong sa Panginoon, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At sabi po doon, tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan nyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulat sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ulitin ko po, kapag hindi kayo nagbago at tumulat sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Kaya nga ang bata ang ginawang huwaran o modelo ng pananampalataya sa kanilang kababaang loob, sa kawalang kamalayan sa paggawa ng masama, at sa tunay at lubos na pananalig at pagtitiwala. Mga minamahal na kapatid, kung paanong ito nga sana ang manatili sa atin. At tuwing natin nakikita mga bata, maalala din po natin na tayo bilang mga anak ng Diyos, kagaya ni Jesucristo ng Santo Niño, kung paanong tayo ay minamahal, kinakalinga, inaarugat, minamahal ng Diyos. Binanggit ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa sulat niya sa mga taga-Epeso. At dahil nga sa pakikipag-isa kay Kristo, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo o ni Jesucristo. Iyan ang layunin, ang kanyang layunin at kalooban.
At sa panawagang ito ni San Pablo, sana raw ay pagkalooban tayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Diyos. At ito, kung tutusin po, ang matatagpuan natin sa mga bata na sinasagisag sa atin ng banal na sanggol o ng Santo Niño. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ng kapistahan ng Santo Niño, hilingin natin sa Panginoon na pangalagaan niya tayo sa ating pananampalataya. Makasunod nawa tayo sa Kanya upang tayo'y malayo sa masama at kapahamakan na dulot nito. Magtiwala nawa tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo'y mapabilang sa Kanyang mga pinaghaharian. Magkaroon nawa tayo ng kababaang loob, malinis na puso at wagas na katapatan sa pananalig upang tulad ng mga bata, tayo'y mapabilang sa mapapalad sa pinaghaharian ng Diyos. Mga kapatid, ibinigay sa atin ang halimbawa ng mga bata upang tayo ay tunay na pagharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin tayo'y kumilos o umasta na katulad ng mga bata. Manapa, ang hinihingi sa atin ay maipahayag, maisabuhay ang magagandang katangian ng mga bata na hindi dapat nawawala sa atin na matatanda. Andiyan ang kawalang kamalayan sa paggawa ng masama, pagiging tapat sa ating mga tungkulin at atas, lalo na sa larangan ng pananampalataya, ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, at higit sa lahat ang pagkakaroon natin ng lubos na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang panawagan ni Jesus sa atin, pagbabalik loob. Bumalik tayo sa pagiging bata sa ating puso. Hindi sa pagkawalang buwang, hindi kundi sa pagtitiwala ng buo sa Ama. Sa mata ng sanlibutan, ng mundo. Kung paano iyan ang dahilan kung ang ganitong pag-uugali ay kahinaan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay tunay na lakas. Yan ang dahilan kung bakit pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Hindi lamang bilang isang imahen na nagpapasaya sa atin, kundi bilang paanyaya. Paanyaya ituring si Jesus na hari ng ating puso. At tayo naway maging bata sa Kanyang harapan. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, hindi para sa marurunong lamang, kundi para sa mga nagpapakababa. Hindi lamang ito para sa malalakas, kundi para sa mga nagpapakalinga. Kaya kung nais nating mapasa atin ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, kailangan nating muling matutong magtiwala, umasa, at magmahal gaya ng bata. Mga kapatid, sana magawa nating kilalanin ang Panginoon sa mga bata. Patuloy nating pahalagahan, mahalin, protektahan ang mga bata. At tuwing makikita natin sila o nasisilayan, maalala natin na tayo rin ay mga bata sa harapan ng ating Panginoon. Amen.
Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoong Yesus na minsan ay naging bata upang tayo'y magbago at tumulad sa mga bata ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang magkaroon ng mabuting pag-uunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakatatanda at mga bata, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang yaong mga di pinagkalooban ng anak ay magtiwala sa Panginoon at maging mabunga sila sa ibang paraan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga nawalan ng anak ay makatagpo ng lakas at pag-asa sa Ninyo Jesus. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga kumikitil ng buhay na mga walang malay na sanggol ay mabuksan ng isipan na ang buhay ay mahalaga, simula pa lamang sa paglilihi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga batang lansangan, mga palaboy at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan ay makatagpo ng isang pamayanan na tunay na pag-ibig. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga bahay ampunan na kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, ang Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children, at Bahay at Yaman ni San Martin ay ating matulungan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang ang mga kapatid nating yumao ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos sa langit. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Panginoong Jesucristo, dinggin ang panalangin ng iyong bayan para sa mga maliliit at mga bata sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtang niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako na iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banalikong bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak
Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Leon, naming Papa, ti Dennis, naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mga apostol, lakat na mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo ay kinikilala ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Kaya sama-sama tayong tumawag sa Kanya sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tawad namin sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya na nagpakaaba para sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron ni San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakilan ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna ang lahat. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection para sa samahan ng misyon para sa banal na sanggol o Pro Infantes. Isang samahang nakatuon sa pangangalinga at pagpapanibago ng mga bata, kabataan at mga pamilyang nasa panganib at nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hingin ko lang po ang sandali ng inyong oras para sa pagbibigay po ng pasasalamat sa lahat po ng nangasiwa. Sa pangunguna po ng ating minamahal na Kuraparoko, Monsignor Adi Vergara, sa kanyang katuwang na pari, Father F.J. Cruz, ang buong sangguniang pastoral ay taus-puso pong nagpapasalamat sa lahat ng nakaisa, nakibahagi, naghandog para sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Pasasalamat po sa lahat ng samahang pangsimbahan, mga paaralan, lalo na po ang mga sumusunod, ang Malinta Elementary School, Malinta National Junior High School at Senior High School, Sitio Santo Rosario Elementary School, Rincon Elementary School, Valenzuela Math and Science High School, at La Consolacion College po. Palakpakan po natin sila. At pasasalamat po sa lahat ng nakaisa, mga SPPC po
na sasama po sa atin pong prosesyon. Higit po sa lahat ang atin pong pasasalamat sa Hermanidad 2026 sa pangunguna po ni Hermano Mayor Riley Hezekiah Visperas at ang kanyang buong pamilya. Palakpakan po natin. Pasasalamat po sa kanilang taus-pusong pagsuporta sa gawaing ito ng simbahan. At bilang tanda po ng ating pasasalamat, igagawad po sa kanila ang sertipiko pasasalamat sa ating Hermanong Mayor at kasama po ang munting regalo po para sa kanila. Palakpakan po natin sila. Inaanyayahan po si Monsignor Adi at ang Commission Head po ng Liturgy. Bilang katibayan po ng pasasalamat ay malugod na ipinagkaloob kay Riley Hezekiah Visperas at pamilya sa kanilang taus-pusong pagtugon at pagsuporta bilang Hermanidad sa kapistahan ng Niño Jesus. Iginawad ngayong ika-18 ng Enero taong 2026 sa parokya ni San Isidro Labrador, Malinta, Valenzuela City. Palakpakan po natin muli ang ating Hermano Mayor. Bago po matapos ang misa, sa mga upuan nyo po, may mga sticker po na ikinalat dyan. Yung mga may sticker po na makikita na image ng Santo Niño at Happy Fiesta, maaari nyo pong i-claim mamaya sa harap yung Santo Niño image po na nasa harap. Maraming salamat po. O habang hinahanap po nyo, gagawin ko na po yung special blessing para sa mga bata. Inaanyaya ko po yung mga bata na lumapit dito sa harapan. Pumunta po dito sa harapan. Yung mga bata. Kung pwede po, yung mga bata na lang muna. Kasi pag lahat to nagpunta sa harap, hindi ko kakasya. O sige po, sisimulan na po natin. Hindi rin po talaga kakasya pala eh. Ngayon po ay sasagawa ang panalangin para sa mga bata. Amang mapagmahal, mula sa labi ng mga bata ay humabi ka ng mga awit ng papuri. Ang isinilang na mahal na birhen na iyong anak ay tinanggap ng buong lugod ng mga bata. Kinalong sila at pinagpala at ginawang huwaran para tularan ng lahat. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang ito na pinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan. Sa iyong pagkakandili at pagkalinga, basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki sila bilang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maging tagapagpatotoo ni Kristo sa buong mundo na nagpapalaganap ng mabuting balita at nagtatanggol sa pananampalataya. Hindi hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Tatapusin na po natin, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, tumulat sa mga bata upang magkamit ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panawagan po para po sa mga bata na si